Hello guys, kalbo ako ngayon. Nga pala, meron ako ngayon na trabaho, back to reality, back to rider. Kasi dati noon, isa akong rider sa Lazada year 2000, Lazada and Shopee year 2017. So, natigil ako doon after ng pandemic. Nagpunta ako sa iba't ibang trabaho, sa iba't ibang delivery tracking, ganun. Tapos so ngayon, susubukan ko ulit bumalik sa pagka-deliver. At ngayon, para malaman natin kung ano ba talaga ang buhay rider. Lalo na sa mga kapatid nating mga rider. Ride safe po sa mga rider natin. Ngayon susubukan ulit natin maging rider. Kaya ito, samahan nyo ako hanggang sa pag-deliver natin. Let's go! So ayun, hello guys, ito na ngayon yung dala-dala ko. Testing natin ulit, maging rider. Let's go! Ito pala yung mga rider namin simula noon. Kaway ka muna dyan. Subukan natin ulit maging rider, ang buhay rider. Guys, pupunta tayo doon kay customer. Green na bahay daw. Tingnan natin. Kay ano po? Kay Marjorie Guma Felix? Di pa po. Yung pangatlo. Sige po. Okay po. So ayun guys, andito na po yung ating customer na first vlog kayo. 119. Okay na po yan. Ay, thank you po. May tip tayo agad. Salamat po ma'am. Ayun guys, nakakuha tayo. Deliver natin yung una nating deliver. So nagkaroon tayo ng tip piso. Pero okay lang yun. Nakakataba ng puso kahit pa piso-piso. Sobrang dami nito, makalipon tayo, ayos na. Meron na tayong pambigas. So pupunta tayo sa next destination, sa pangalawa nating customer. Let's go, samahan nyo lang ako, tuloy-tuloy tayo. So yun guys, nandito na tayo sa pangalawa nating destination, sa pangalawa nating customer. Pasensya na, napakainit. Kailangan natin uminom ng tubig. So tao po. Dito po ba si Vic De La Cruz tsaka po Jacqueline De La Cruz? Sa Shopee po. Dito na si ma'am. Isa pong 112, isang 113. Bali, ang total so yun guys, naka-deliver na tayo ng pangalawa. Ngayon sa pangatlo na tayo. Medyo malayo-layo ito. So kukwentuhan ko kayo. Noong year 2017 ko yung nagka-riders. Ang gamit pa namin yan L300. So malayo. Saan kami nadidestino. Halos buong Bulacan. So ang nangyari sa amin, ginagabi ng buhay. Talagang buhay delivery is mahirap. Walang kain-kain kasi gusto mong matapos kagad. Napakahalaga ng segundo, minuto sa deliver, sa oras. Napakahalaga ng oras. So sinaga namin yun para lang syempre kailangan natin kumita at meron tayong mga pamilya at meron tayong gastos
maging buhay namin hanggang sa namamasukan ako noon sa kapatid ko. So hanggang sa nagdesisyon ako sa sarili ko na magkaroon ako ng sariling sasakyan, at yun na pagkaloob tayo ng Diyos, nabigyan tayo ng pagkakataon. So ito medyo lubak-lubak yung dinadaanan natin, mahirap baka matanggal yung tape, pero carry lang maputik. Ganito talaga trabaho ng rider. So mahirap talaga maging rider, mahirap sa mainit, ulan. So kaya lahat ng mga rider natin sa mga delivery, sa mga nag-grab, naglalala-move, sa mga lahat, sa tok-tok, o lahat dyan, mga pa-shoutout sa mga rider dyan. Ride safe tayo lagi natin unahin. Unang-una rin, manalangin din tayo sa taas bago tayo umalis para at least maging okay ang ating paglalakbay. At yun, lahat tayo maging safe. Tsaka lagi tayo inom ng tubig kasi lagi tayo nasa initan, tapos may umuulan. So sana lagi natin palakasin natin ang ating mga katawan na para lang sa ating mga pamilya. So ngayon, yun lang ang magiging payo ko sa mga rider na katulad ko. Pero sa ngayon, hindi na ako rider. Marami na rin akong maging pinasukan na nila. So kumuha din ako noon ng sarili kong rider. Ginagawa ko, pinipick up ko na lang yung height, yung parcel sa mga hub. So tapos dinidistribute ko sa mga rider para makatulong din naman tayo sa mga na walang trabaho, sa mga nangangailangan. At isa nakatulong ka na, magkaroon pa sila ng trabaho. So okay, nakita ba tayo sa kapat? So ito, punta na tayo sa isang susunod na destination. So sa tayo dito ako, maraming power sa inyo hanggang mamaya. Sana pagtagaan yung itong video na ito. Let's go. So yun. So ngayon guys, natapos na ako mag-deliver. So hindi ko na na-video lahat yung mga pangyayari, pero okay naman. So far wala naman akong pangit na nangyari. Maganda naman lahat. Meron lang akong isang cancel. Wala sabi ni ma'am, wala daw siyang order na ganong halaga. So hindi niya kinuha. Pero okay lang naman yan. Isa lang naman. So yung iba kasi ang nangyayari, nagiging percentage kasi ng mga rider yung pagbalik Ewan ko lang ngayon yung proseso. Kasi itong account ko na to actually sa kapatid ko to, at tinulungan ko lang din siyang mag-deliver. Dahil nga gusto ko rin ito i-vlog para sa inyo, para malaman nyo rin kung ano ba ang buhay rider. So ito, init, putik ang dinadaanan. Kung nakikita nyo lang, hindi ko lang kasi ma-show yung camera ko kasi nanginginig siya. So hindi siya pwede sa vibrate, medyo mababa pa yung camera ko. So ngayon pauwi na tayo. Nakatapos tayo ng matiwasay. Kwento ko lang yung mga nangyari. Medyo nakakatakot din yung lugar kasi medyo yung lugar dito sa Loma de Gato, Marilao, sa Katahan. Medyo nakakatakot kasi may mga sabi-sabi na maraming nakukuha na rider. Pero okay lang naman, maaga pa naman. So lakas loob lang. So yung buhay rider, ganyan talaga ang buhay rider. Yan nga, sabi ko sa inyo nung una, medyo mainit, tapos ulan. So talagang grabe sacrifice ng mga rider, lalong para sa pamilya. So ayan guys, ito na yung pagtatapos ng pagbablog ko sa pangalawang pagkakataon. Sana i-subscribe nyo ako.
yung video ko. Sana dumami pa ang aking followers. So yun guys, hanggang dito na lang sa pag-vlog ko. Siguro yung sa kapirasong pinakita ko sa inyo na kung paano mag-deliver yung isang rider, okay naman na yun. Parang ganun lahat, ganun ang lahat ang pangyayari. Kaya guys, sa maikling oras, salamat sa suporta. See you next vlog. Bye bye.